ating Panginoon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo, Kabanata 3, talata 13 hanggang sa 17 na talata. Matthew chapter 3, verse 13 to 17. Si Jesus ay dumating sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay Juan upang pabautismo. Sinasala siya ni Juan na ang wika, "Ako po ang kailangang bautismuhan ninyo at kayo pa ang lumalapit sa akin." Ngunit tinugon siya ni Jesus, "Hayaan ko itong mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." At pumayag si Juan. Nang mabautismuhan si Jesus, umahon siya sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos bumababa sa kanya gaya ng isang kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong pinalulugdan." Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin natin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Sige po, mga kapatid, maaari na po kayong makaupo sa presensya ng ating Panginoon. Muli po, isang magandang pinapalang gabi sa inyo lahat. Nalagay mo yung katabi na, sige po na, ipuna po, salamat. Harapin niyo po muna ninyong kapatid. Sabihin mo sa kanya, "Kapatid, na-miss mo ba ako?" Baka na-miss niyo na yung isa't isa at hindi ko rin walang gawain. Bagaman, meron naman tayo mga activity, yung mga nakaraan. No? So, sabihin mo sa katabi mo, "Kapatid, salamat sa Diyos. Nagkita tayo muli." Amen. Maganda kung nasisimulan natin ang taon na hindi nagpinitis sa pagdalo ng gawain ng Panginoon. Amen. O, sa ating mabinasa ng Ebanghelyo, ating unang tunghayan at napakinggan ang pagbautismo ni Juan Bautista kay Jesus. Tignan mo nga yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, "Kapatid, ikaw ba'y nabinyagan na?" Ano pong sabi niya? Amen. Makasa kami ng mga nabinyagan na. Tignan niya natin. Tanong, kailan kayo bininyagan? Kailan po kayo nabinyagan? Sino nakakaalala ng araw ng kanyang pagkakabinyag? Meron ba? Meron o wala? Meron. Kailan kayo nabinyagan, nabautismo ka? Alam mo din ako, kahit ako ho, kasi malimit sa atin, paramihan mo sa atin, sanggol ng bininyagan, ano? Hindi natin alam kung anong araw, kung anong petsa, no? Malalaman na lang natin siguro yung kapag may kinukuha tayo mga requirements, kagaya ng baptismal certificate. So, kung na lang din nalaman kung kailan po ako nabinyagan. No, kumuha na ng baptismal certificate. So, anyway, hindi kagaya naman ng ating kaarawan na lagi mo natin naaalala. Yung araw ng pagkakabinyag natin, hindi mo natin maalala. At hindi natin ipinagdiriwang tama o mali. Wala naman nagsasabi sa atin, baptismal day ko ngayon. Wala naman, hindi ko pa. No? So, pero sa ating binasa Ebanghelyo o sa dating muna linggo, pinapaalala ko sa atin na tayo ay mga nabautismuhan, tayo mga binautismuhan at bininyagan, ay may kahalagahan o yung pag-alala. May kahalagahan o yung pag-alala sa pagkakabinyag natin sa atin. Amen. Kaya ito yung lagi natin isa sa mga Ebanghelyo na tinutunghayan natin every time po na nagsisimula po yung taon. Dahil itong darating po na linggo, ito po yung pagtatapos ng Christmas season. No? At the same time, pagkatapos po nitong Ebanghelyo sa darating na linggo, papasok tayo sa ordinaryong panahon or ordinary time. Sa buhay po ni Jesus, yun po yung pagsisimula
ng kanyang misyon. Amen. So, yung pagpapabautismo ni Jesus ay isang tanda. Tanda na ang kanyang misyon. No, yung pagtupad niya sa kalooban ng Diyos ay kanya nang sisimulan. At maganda ho, na sa pagsisimula ho ng taon, ganun din tayo. Na sa pagsisimula ho ng taong 2026, tama ba? 2026, ano man yung mga pinaplano natin sa buhay, no? Ano man yung mga minimit natin makamit sa taong ito, no? Iugnay natin at iayon natin sa ibig ng Diyos o sa kalooban ng Diyos. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Palapakan po natin ang Diyos. So, yung pagsamo na ating pag-uusapan, mga kapatid, ay pagpapanibago, o renewing o renewal, pagpapanibago ng Espiritu sa pamamagitan ng bautismo. Ito ay makukuha natin doon sa kahalagahan ng bautismo tinanggap natin, kaya hindi yung bautismo tinanggap ni Jesus. Si Jesus, bagaman hindi naman na kailangan bautismo, ni Juan Bautista ay nagpabautismo. Diba sabi nga ni Juan Bautista kay Jesus, sa binasa mo natin Ebanghelyo, sa verse 14, sabi mo dito, ako po ang kailangang bautismuhan ninyo at kayo pa ang lumalapit sa akin. Yung bautismo kung ginagawa ni Juan Bautista ay bautismo ng pagsisisi. No? Para sa mga tao, makasalanan. Yun yung binyag ng pagsisisi. So, si Jesus, no, bagaman hindi niya kinakailangan. Jesus doesn't need to be baptized. So, hindi mo niya kailangan binyagan o bautismuhan kasi wala naman siyang kasalanan. Amen? No? Pero, bakit nagkabinyag po si Jesus? Meron pong mga dahilan. No? Una, yun ay pagyakap niya sa tao, sa atin. Yun ay pagyakap ni Jesus sa tao. No? Pangalawa, ito ay pagyakap ni Jesus sa kalooban ng Ama. Sabi ni Jesus kay Juan, hayaan mo itong mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat natin gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Amen? Pangalawa, ito'y pagpapakita ng kanyang katauhan. Kaya matapos kumabautismo ni Jesus, di ba, pag-ahon niya, bumaba ang Espiritu Santo, ang Espiritu ng Diyos sa anyo ng kalapati. At anong sabi mo doon? Sa tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak, lubos ko siyang kinaluludan. Amen? No? So, aside doon, bakit nagpabigat si Jesus? Ito ay budyag na magsisimula niya ang kanyang misyon. Yung panglima na dahilan ay para bigyan tayo ng halimbawa. Halimbawa. Na si Jesus, bagaman hindi nagkasala, hindi makasalanan, tumanggap ng bautismo. Amen? Nagpabinyag. Pero din tayo. No? So tayo po, bilang mga binyagan na, hindi uma, no? Maganda rin na alamin natin bakit mahalagang alalahanin ang bautismo. Bakit mahalaga? So sa ating pong teksto, nakita po natin yun. No? Yung kahalagahan ng bautismo, mga kapatid, ay pagpapakita. Pagpapakita ng kapatawaran ng kasalanan, kahalagahan ng pagpapakumbaba, at pagkilos ng Espiritu Santo. Amen? Sabihin niyo sa katabi niyo, kapatid, isig ka ba ba? Pag ganyan, medyo tahimik, nag-aaral na ho ako no? So tunghayan ho natin, dahil hindi na rin po mahaba ang ating oras pag mag-intin po sa inyo, So, bakit mahalaga ang bautismo o bakit mahalagang alalahanin ang bautismo? O bakit mahalagang alalahanin ang bautismo? Una, ang bautismo ay naglilinis sa atin mula sa kasalanan. Amen? No, hindi naman ako bago sa atin yan.
No? Ang bautismo ay paglilinis sa atin mula sa kasalanan. At mahalaga ho, mga kapatid, sa panibagong taon, sabihin mo sa katabi mo, sa panibagong taon, malaya, malinis tayo sa kasalanan. Amen? No? So yun ay pagpapaalala sa atin na ang bautismo ay nagpaglilinis sa ating mga kasalanan. Kaya kung yung mga nagawa na nating kasalanan, lalo na ng nakaraang taon, yung mga kakulangan natin ng nakaraang taon, hanggat maaari, hanggat maaari, ay hindi na po natin magawa muli ngayong taon. Amen. May nga ang amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Dahil yung bautismo, no, mga kapatid, kaya kahit tayo, yung may edad-edad na, di ba? Tumanggap pa rin tayo ng bautismo, yun naman ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo, no? Mahalaga rin yun sa atin. Amen? Especially yung sacrament of baptism, no? Yung baptism, ay hindi lang naman yan seremonya. Yan ay pagpapalibago ng ating espiritualidad, ng ating espiritu, ng ating kaluluwa. Kaya mahalaga ho, mga kapatid, na maalala natin, o alalahanin natin yung bautismo tinanggap natin. Na ang bautismo ay paglilinis sa atin mula sa kasalanan. Kapag tinanggap po natin yung sacrament of baptism, nilinis na tayo. Nilinis na tayo. O dahil hindi naman natin alam na yung bautismo tinanggap natin, o saan tayo, yung pala yung paglilinis, hindi pa. At least dahil napapaalalahanan tayo ngayon na yung tinanggap natin sakramento noon ay paglilinis ng kaluluwa, paglilinis sa atin mula sa kasalanan, na mahalagang bahagi ng pagpapanibago ng ating spiritualidad. Amen. Tignan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, kapatid, nakikita ko may pinagbago ka.